Magandang umaga, hapon, gabi, saan ka man. Welcome to Proyekto Pilipino. Sabi ni Leloy, ako daw ang timon dito dahil kilala natin ang guest natin. Ah, Siya dati ang number two ko, although he was the number one pagdating sa pagsusulat sa Pilipino para kay dating Pangulong Benigno Aquino III. So may pinagsamahan kami ni Kael, but he's something I'm not. He's a poet. Um, but also an essayist. And kung hindi ako nagkakamali ngayon, merong konting advertising experience din ang ginagawa mo ngayon, di ba? Ngayon, saan If nagsimula? I if I may if I may Manolo, ang connection may connection din ako. Ayun, Tagasali ng aking mga akda. ayun. Yes. I translated Lele's book and stayed with him. Tumira ako sa kanya ng isang linggo sa San Francisco. Nuli ko Anton. So, mate din. Oo. Mm. One of the many celebrities na nakatira na sa bahay ko. So, yun, may Uh, pinagsamahan din sila ni Leloy. Ngayon, bakit meron tayong sama ng mga manunulat ngayon? And what does it have to do with Proyekto Pilipino? Well, ang isang bagay na hinaharap ng ating lipunan, ano ba ng buong mundo, ang artificial intelligence. Um, and nagsimula ang usapan na ito dahil meron akong nakitang isang essay online sa Facebook. And maraming nagsishare nito and nagtataka ako sino ba yung nagsulat nito, parang ang daming bumabanggit dito. And then it appeared na meron palang may duda kung talagang tao ba ang nagsulat nito o hindi. Na meron nagsasabi na gawa ito sa pamamagitan ng artificial intelligence. And nagsimula dito ang isang napakalaking debate. And I guess we should start by asking Kael, why is this a big deal? hmm. Yeah. I think, una siguro yung narrative muna nung kwento before we go into why it's a big deal. Before I go into why it's a big deal. No? Kasi yung narrative, ako mismo, nung I was one of several who pointed out na generated siya ng AI. No? Pero ako lang yata yung nagsabi na mukhang galing sa AI. Marami dun sa kumakalat. In fact, yung phrasing ko was, there are so many essays right now na mukhang galing sa AI at yung lumilitaw sa feed ko, mukhang galing sa AI. Marami sa kanila galing sa isang tao. Walang problema ako dun sa use of AI as a collaborative tool. In fact, I know kaya ako nahalata dahil I use it as a collaborative tool. Mhm. Um, What do you mean as a ang- collaborative tool? I mean that the essays that we saw, I'm sure hindi yun parang tinramp ng talk to me about the middle class. Tapos lumitaw. Ang nangyari doon, nagbigay siya ng sariling thoughts. Nagbigay siya ng sariling thoughts, malalim yung prompt niya, and to some of his defenders credit, totoo naman na he used AI properly doon, or he or she, they used AI properly doon. Although, kita mo na yung language, sa akin, kitang-kita mo na yung language ay may tulong gamit ng AI. Malinis, maraming markers, ano? And bakit sa problema? I think hindi problema yung paggamit itself. Ang pinakamalaking problema is yung lack of transparency. Yung sense of ownership na pinoproject mo, pinapresenta mo na ikaw lang yung gumawa noon at hindi naman, di ba? Kasi madaling lagyan sa ilalim ng this essay was co-generated or co-created with the help of ChatGPT. Wala namang problema doon. And I think hindi naman yun kahinaan. But I Well, think, kung nasa Facebook ka ba or kung ginagamit mo ang Facebook or kung nagpo-post ka sa Facebook, mm, meron bang mga rules or expectations na may ganung transparency dapat sa diskurso? O I think exactly you point out Manolo, exactly my point na wala it's bata yung ano kalilitaw lang ng AI in the same way that all of us around the early 2010s and late aughts were struggling with social norms regarding the use of social media, right? Mhm. So ngayon wala pa ng social norms na yun, and I think the first step in arriving at something, di ba, parang humane about all of this is to name what we ought to be doing, describe the ethics of it, at least start talking about it. And I think that's why I had to call it out. That's why I and several others felt that moral imperative to call it out na, sandali, parang hindi nyo halata na gawa ng AI to kasi hindi niya inaamin. Pag-usapan man lang natin ngayong araw.
Hindi pwedeng ganun lang. May maling nangyayari. And I think, siguro parang some people, nakakapit talaga doon sa idea na hindi pa kaya ng AI yan. Tao yan. Na ako, hindi nyo kasi ginagamit, sir eh. Pag ginamit ninyo, Okay. mabibighani Yun kayo. nga ang isang Yun problema nga. dito, Ariel, because marami sa mga taga-subaybay ng programa na ito, yung iba sa kanila, bihasa sila sa AI. They use it at work, they use it at school. Mm, Alam nila mm, exactly what we're talking about. Yung iba naman, they have no idea what we're talking about. So mm, maybe we can take a step back sa simula. mm, Okay, we know AI is a tool, merong chat GTP, merong mga iba-ibang mga pwede mong may Grok, mm, pwede kang pumunta doon and then parang magpapasok ka ng mga tinatawag na prompts to make certain things happen. And mukhang maraming gumagamit nito for different purposes. So, make me a PowerPoint presentation. Make me an outline for a presentation. Write me an essay, di ba? Do my mm. homework. And so let's step back sa nakikita mo, and you, Leloy, as a professor, where do you see AI being used today? Well, ako nahalata ko na sa mga estudyante ko unang-una. So, yung norms ng mga professor dapat nagbabago. So, this semester, sabi ko, tanggap ko na nagagamit kayo ng AI. Pero, request lang, ang gawin nyo, have AI edit your work as opposed to pagagawa nyo lahat. So, sulat nyo, tapos i-feed nyo sa AI, tapos sabihin mo, ChatGPT, can you give me feedback? So gawin mong parang conversation partner as opposed to someone who's just doing the work for you. I Is think the that's productive. Pero even then, sa tingin ko, may marami pa rin mga estudyante this semester. This semester, nahalata ko na talaga na hindi yun yung ginawa, na talagang dinaya na lang talaga. So personally, ako hindi ko alam kung ano gagawin ko, pero next year, babalik ako dun sa 2 hours proctored exam with Blue Book I've been hearing na that. ako yung nasa harap. Let's step back a bit, Leloy. Why do you use that word, daya? Daya. Kasi halatang-halata mong hindi sila capable of yung ganong klaseng synthesis of material at the undergraduate level. And so for me, hindi siya accurate measure nung learning niya. Kasi naririnig ko naman sila, kilala ko naman sila, di ba? Naririnig ko sila sa classroom. So minsan hindi nagla-line up yung performance sila sa classroom or even yung midterm kasi yung mga iba, Pandaraya kunwari, yun because ito it's kunwari Ako, may Manolo. sagot ako kung bakit siya pandaraya yun pandaraya. Kasi because Pero mm, teka lang, perfect example, merong isa na ang ganda bigla ng final. So parang kasi mababa yung bigay ko sa kanya sa midterm. Biglang bumulusok yung quality ng final. Sabi ko, yes, students can improve, but it's very difficult for a student to improve from, say, really poorly written to a really eloquent 3.5/4. mm, Para sa akin lang yun, Manola. So for me, yung ganong klaseng pag-akit ng score, talagang kailangan bunuin mm, yun ng matagal eh. And bihira akong makita mm. ng tao, at least before AI, na nabubuno yun at gumagaling ng ganong kabilis. May ibang i-dimension, Manolo, yung pandaraya dito. Of course, yung Kelelo, yung pandaraya in terms of output. Pero may pandaraya siya. Dahil ang pedagogy, ang pag-aaral, it requires friction. It requires struggle. Ang Ayun dinadaya nga. mo, dito, nangyari, pag foregrounded, kasi educational system natin yan, di ba? Gine-grade ka according to your output. Pero pag foregrounded yung output, at kasabay ng pag-foreground ng output na yun, may proseso kung saan ang dinadaya mo sarili mo. Pandaraya yun kasi hindi ka natututo. Dahil requirement yung labor. Requirement na magbuhat ka Mm. para Mm. magka-muscle ka. At is hindi ka there nagbubuhat. is the correct analogy na para sa mga katulad ko na nag-aaral nung 19 kopong-kopong, yung pinasulat mo na lang yung essay mo sa kaklase mo, parang ganon. And then Parang nilagay. ganun, or di ba, couple of years back, di ba, nauso yung mga nasa Pilipinas, nagsusulat ng essay para sa mga tamad na Amerikano, tapos magpapabayad, di ba? That was a thing in India and the Philippines also. Ngayon, na-externalized to AI. So in a way, it's always been a problem. Pero I guess ngayon, mas widespread dahil nga anybody has access to AI. Pero in a sense, actually, mas madaling mahuli. Kasi yung binasulat mo sa Pilipinas, kunwari Amerikano ka, hindi mo mahuhuli yun sa professor kasi tao pa rin yun eh. Gusto ko lang pag nilayan yung sinabi ni Kael, yung dinadaya yung sarili. Yun na lang yung ginagamit ko ngayon sa mga estudyante pag may suspecha ko na AI kasi hindi mo naman ma-prove 100%. So sinasabi ko lang sa kanila, i-grade ko to
na ina-assume ko na ikaw ang nagsulat. Kung hindi ikaw nagsulat, sarili mo na lang yung dinaya mo, baka makuha mo yung grade na gusto mo, pero dinaya mo yung sarili mo dahil wala naman sa akin yung kung hindi ka matuto eh. Ikaw naman yung nandito para matuto. Yung outcome na hinahanap natin ay para sa iyo, hindi para sa akin. Mm-mm. Ay, gumagamit ka ba ng application or AI para huliin ang mga gumagamit ng AI? Alam mo, merong mga online apps na binibigyan ka ng percentage. So, usually, pag may suspecha ako, run through ko doon. Most of the time, nagla-line up yung expectation ko dun sa sinasabi ng sistema. Pero yung isang problema ngayon, merong mga editing software, for example, na talagang dinilinis yung writing ng mga undergraduate. Hindi yun AI, parang editing software lang yun. So, yung Grammarly, for example, or kahit yung Apple may built-in na ngayon. So, gagaling talaga sila magsulat and as gumagaling yung mga software na yun kahit hindi ka gumagamit ng AI may chance na talaga na magtunog AI yung mga estudyante. So isa pa yun, isa pang nivel yun ng kaguluhan kumbaga. Mm. Ako, ano yung, just as an aside, no? Hindi rin siya trustworthy on the other, sa kabilang, yung other side of the coin na minsan, pag nagpasok ka, sasabihin niya may percentage. Pero sa totoo lang, alam mong hindi. Kasi kunwari nung isang araw, nagsulat ako, introduction sa tinatranslate kong libro. Sinulat ko, pinaghirapan ko buong gabi. Sinek ko lang. I mean, katuwaan. Nilagay ko dun sa 76% daw AI Trabaho eh. generated. Na ako, magdamag ko sinulat to, visit ka. So may konting gano'n. But Manuel, I wanted to respond to your question na para bang pinasulat. Masyado ka daw kasing malinis at magaling, Kael. Ayun nga baka ganon. Yun yung sinusukat niya, yung predictability no, nung rhetorics mo, no? But Manolo, you ask something, no? Para bang pinasulat mo siya sa kaklase? Medyo parang ganon. Pero I want to use an analogy doon naman sa other side ng the responsible use of AI that I think you, of all people, would definitely understand. Pag nagsusulat tayo ng speech, para sa Pangulo, iba kapag merong isang stranger na magsabi na isulat mo akong speech tapos ikaw wala kang kaalam-alam. Di susulat mo yung pinakamagaling mong kayang isulat. At maganda yon. At ipepresenta niya para bilang siya yon. Medyo, di ba, alam mong may konting pandaraya doon, di ba? Pero yung trabaho natin dati, uupo tayo, kalahating araw kasama natin ang Pangulo. Sasabihin niya, iluluwa niya lahat ng nasa isip niya. At itong mga bagay na to malalalim. At kadalasan, nagtatranscribe lang tayo at ang trabaho lang natin, di ba? Kaka-copy-paste mo sa structure mo, pero alam mo na yung diwa nung sinabi nang galing sa Pangulo. Ibang bagay yon. And I think that is an analog for the responsible use of AI. That when you prompt it, you say that. Except that, syempre, ang kanina, babalik ko sa Genesis ng discussion, tinatawag ka rin na pag gumamit ka, be transparent about it. And I think even the president would actually say to the public na may speechwriter siya. Pero ganun din dito sa AI. Maging responsable ka. Kung may collaboration na ilagay mo lang, di ba? Rhetorics or language or polishing done in collaboration with AI, wala namang mali doon. I think it's the deception and the lack of transparency that is problematic and that we need to set social norms for, if not outright rules. Okay lang yung rules, pero at least we have ethical expectations of each other of its use. Kasi ngayon, wala ka naman makikita manifesto na nagsasabi na ito tama, ito mali. Or, di ba, alam nating maling, di ba, maling dumura sa kalsada. Di ba? Merong mga ganun. Pero sa ngayon, sa AI, parang free for all and wala man lang awareness yung ibang tao na ginagamitan ng AI ito. Mali, sa tingin niyo ba, hindi mali na hindi man lang sabihin? Well, So yun. yun ang isang gusto ko rin pag-usapan because there's a lot of ignorance or a lot of fear, hindi ba? Dahil hindi natin medyo hindi gets ng iba kung ano yung AI or hindi rin natin alam kung saan ito patungo eh. So, for example, I'll give you 3 examples na parang palaging pinag-uusapan. Number 1, tayo bilang mga tao, we are now getting dependent on machines talking to other machines. So, yung paano ba tayo pumapasok sa trabaho? Kailangan yung ating CV. Isasubmit mo yung application mo, yung CV mo sa isang tanggapan. Dati, tandaan mo kung nasa opisina ka, bubuklatin mo yung mga CV, titingnan mo. May mga ethical considerations, may
may mga grupo na nagsasabi, wag dapat kabitan ng photo dahil biased yung pipili ng good looks and pleasing personality kesa sa talagang may kakayahan. But ang nangyayari ngayon, sa aking pagkakaintindi, kung new grad ka, gusto mong pumasok sa isang tanggapan, kailangan yung CV mo nakasulat siya sa paraan na attractive, kumbaga, sa machine na magbabasa nito. In other words, it has to be machine-friendly because yung pag-process ng mga applications, paggawa ng interviews and all of that thing is now done by computers. And in which case, yung may nagsasabi na we're now absolutely dependent on machines talking to other machines. That's one. The other thing naman is kung nandun yung artificial intelligence and it can do things much more quickly, much more cheaply, and maybe even better than yung mga dating ginagawa ng maraming tao, anong mangyayari sa mga taong gumagawa ng mga bagay na yon? And yung mga gustong pumasok sa ganung klaseng trabaho sa kinabukasan, those jobs will go away. At anong papalit sa kanila? Baka mamaya puro high-tech na lang. Hindi naman lahat tayo may kapasidad sa high-tech. Will we therefore have mga, 3 out of 4 people na taga-linis na lang ng kalye or something? What will happen? Even that can be automated at some point. Oh, so what will happen? May nagsasabi naman na kailangan mo lang i-master yung mga hindi pa rin kaya ng mga machine. And I guess the third one is in a case where artificial na nga yung intelligence, what does that do to the hierarchy of humanity? Di ba? Yun ang sana nandito si Fads because I'm sure babangkitin niya yun nga ang parang hangarin ng bagong Santo Papa sa Roma, di ba? Na kailangan natin harapin ang may dudulot ng artificial intelligence. Will it become a new God, di ba? So I just wanted to know what were your thoughts on these three things because kayong dalawa, you are both in the part of your life where you are now mentors. And maraming mga bata na lumalapit sa inyo, anong gagawin nila sa kinabukasan nila? And you have to, in a sense, become a means for navigating these challenges. What do you advise? Usually dito, especially the advertising, we talked kanina, di ba, yung the increasing use of AI or collaborating with AI. So I tell them to learn to use it. I tell them to learn to use it kasi habang ginagamit mo ng ginagamit, lumilinaw din sa'yo kung ano yung diwa ng pagkatao na hindi kayang palitan nitong mga bagay na to. I was talking kanina about, di ba, maraming bagay na kayang palitan. Pero etong when you prompt engineer, lumilinaw sa'yo na, okay, yung mga tanong sa akin ang gagaling. Yung mga tanong sa akin ang gagaling. Yung paghuhukay mismo, yung labor ng paghuhukay, maaaring may ibang may hawak ng pala, pero kung saan maghuhukay, kung gaano kalalim yung hahanapin mo, yung lalim, hindi siya mawawala. Especially in the creative industries, I think, hindi pa kayang i-duplicate yun. It has to be prompted. I'm sure sa pedagogy, sa education, Lelo, di ba? Mas gano'n kasi human interaction yan. Do you remember yung ongoing fad to do Studio Ghibli illustration? And then meron mga nag-freak out na mga artists na bumababa ang halaga ng aming gawain and second of all, bababa rin yung pangangailangan sa amin dahil pwede mo na lang i-manufacture ito through AI. How is that being discussed in your field, for example, for creatives nga? What is the space for creativity here? Well, I think yung binanggit ko na kanina, di ba? Parang yung pag-foregrounding of output, ibig sabihin, yung mechanical production niya, dumadami, bumibilis, at nagiging efficiency ang usapin dito sa industriya na advertising, paggawa. Pero sa industriya, for example, ng art,
Totoo, sa tingin ko, marami dun sa mga bagay na derivative, bababa yung halaga. But also, the economics of it will dictate that there are things na hindi derivative that truly speak nung diwa ng pagkatao, natataas din ang halaga. Kasi nagiging mas rare yun. And over time, makikita natin na yung dynamic ito mag-shift. But gaya ng sa lahat ng bagay, and I don't want to sound as if parang so totally detached about it because I know there are real jobs and real people at stake here. But ultimately, if you look at the vast crest and troughs of yung galaw ng ekonomiya dito, magsisettle sa magiging mas mahal yung magaling, mawawala ng halaga yung hindi magaling. And gano'n naman ang kasaysayan ng isang katauhan. Eh. Di ba? May gano'n ako nakikita dito mangyayari. And then I guess it's incumbent upon us as creatives and learners to look at ways na asan ba yung pagkatao dito. Tanungin yon at doon kumapit at yun yung laliman, yun yung lubluban. At saan tayo So, sarili na so isalamin yan. Kyle, masasala yung mga pinakamagaling magpakatao, sila yung ngangap. Sila At yung hindi ba magiging maganda yun? prominente. Yun nga Siguro eh. maganda yun. Diba? May ganong dimension dito. May ganong usapin ng dimension dito. But then, Naalala ko na, pasok yung pinag-aralan natin sa kasaysayan, yung mga tinatawag ng mga Luddites, na nung inimbento yung unang pabrika para sa paggawa ng tela, na ang unang nagalit dito, yung mga dating gumagawa ng lubid at gumagawa ng Mm. mga tela through looms at inaatake nila yung mga pabrika at sinisira nila yung mga makina. Because as you mentioned, Kael, real jobs and real livelihoods are the first to be affected. Dito rin, Leloy, where yung the whole idea of yung mga estudyante mo, instead of magbubuklat sila sa library, well, dito pumapasok yung pinag-aralan natin sa kasaysayan, yung mga Luddites, na nung inimbento yung mechanical na paggawa ng tela, yung mga dating paghahawak or tagagamit ng mga looms, yung mga gumagawa ng sinulid at gumagawa ng telas sa kamay, sila ang nagalit at inaatake nila yung mga pabrika at sinisira nila yung mga makina. Dahil as you said, Kael, these are real jobs and real livelihoods being affected by this revolution. Well, paano naman ito ngayon? I mean, Laloy, I mean, look, what does it do, for example, in terms of even creating knowledge, or yung mga estudyante mo na hindi na nga nagbubuklat sa library, hindi na nga magsusurf online to read things, kukuha na lang, hahanap na lang ng sagot sa ChatGPT. And we know, for example, ang limitasyon ng ChatGPT, it will go fishing in the World Wide Web. Kasama na sa mata niya, or I mean, it's machine eyes, a work of genius is the same as yung imbento at bola na doon. And kung wala siyang mahanap sa sagot na hinahanap mo, mag-iimbento na lang siya ng citation para lang may masabi. And so how are you going to navigate this thing where the result is ang tiwala ng tao sa may mga nagsasabi na may pinag-aralan or sa pag-aaral mismo ay bumababa din. well, sa tingin ko, unang-una, bilang educator, yung first thing na kailangan namin tanong is ano ba yung susukatin namin para dito sa mundo na may AI, di ba? So, maganda na yung sabi ni Kael, yung capacity magpakatao. Sa tingin ko, in the future, yung nga, kayo mga speechwriter, yung eloquence, yung capacity magsalita, yung capacity to communicate face to face, kasi yun yung ultimate na pagpapakatao eh. Nasa isang kwarto ka, titignan mo yung kausap mo sa mata, sasabihin mo ito yung paniniwala ko, ipaliliwanag mo yung paniniwala ko, at makukuha niya yung pagkatao mo, makukuha niya yung emosyon mo. Kahit kailan, hindi siguro marereplicate ng AI yon, yung ganong klaseng humanity. And so yun kailangan talagang sukatin yon. And I think as nag-a-adjust kami bilang mga akademiko, ano yung susukatin namin, magbabago rin yung training natin ng mga estudyante. And so maybe yung research, Manolo, kagaya ng sinabi mo, madi-de-emphasize yung research kasi nga sobrang dali na mag-research. But on the other hand, yung sinasabi mo, ang hope ko lang sa AI, and ito, wala na sa atin to, no? Nasa developers na to,
is that AI will actually be a means through which we can judge fake news from real news. Right? Because ngayon, walang tiwala yung mga tao sa eksperto dahil sa tingin nila, bias yung mga eksperto. Pero kung yung AI, i-feed mo yung news, sabi mo, what's more credible what's more credible, this or that, baka mga tao yung mas maniwala pa sa AI kaysa sa tao. Ewan ko, baka I'm being naive, right? But kunwari ngayon, 'di ba? Parang kunwari sinabi mo sa isang tao fake news yan, finact check mo sasabihin kasi ano ka eh, dilawan ka eh. Para pag pinakita ko sa nila, ay rinan ko sa AI, hindi talaga sinabi ng NASA na sobrang galing ni Duterte. Baka mas maniwala sila, ewan ko. Well, actually, very interesting yung AI na dinidevelop sa dating Twitter in X by Elon Musk, Musk. si Grok. Musk. yung Grok. People have been using Grok to fact check Elon Musk, and Grok itself Mm. points out when Elon Musk is inaccurate or outright not telling the truth. And in fact, yung in the most recent example na yung isang advocacy ni Elon Musk is yung persecution daw ng mga puti sa South Africa. Grok's answer was, I have been instructed to promote the concept of white persecution. And So it's truthful. Huli. It can't lie. oh, It can't lie. Oh. Tama. Tama. So that's interesting. Bilang lipunan, paano natin dapat harapin ito? I mean, what is the whole of nation approach for this when at the same time yung may takot na yung bahagi ng mga kabataan na may tsansang kumita ng gusto, mawawalan na ngayon ng trabaho, and at the same time we still have this huge underclass of Filipinos who good luck even getting a computer in the classroom. So paano na natin ina-navigate ito? Ito nga, di ba, laging sinasabi ng mga tao, and I think si Dr. Manny De Dios, Professor De Dios already said this before. When we talk about industrial policy, we talk about industrial policy for goods producing countries. Pero never pa natin na-pose yung question. Yung industrial policy, yung paano i-design ng gobyerno yung ekonomiya. Laging about production yan. Pero wala pa nagtatanong, how do you create an industrial policy for a service sector economy? Yung service sector economy tayo, we've never phrased the question that way. And yung AI is just another complication to that. How do you do a service sector industrial policy in a context where a lot of the services are going to be taken over by AI? Napakahirap ng tanong para sa Pilipinas. If you compare this to Vietnam, for example, hindi naman service-based yung Vietnam. So pag tinanong mo yung Vietnam, ano yung industrial policy mo, in a way, medyo predictable yung mga problema nila. Yung paano kung mag-tariff si Trump, di ba? Paano kung tumaas yung presyo ng currency nila at mas magmahal yung imports nila? Paano nila de-develop yung technology nila so that they build cars that are as good as the Chinese cars? It's actually very straightforward questions for them. For us, sobrang hirap dahil nga knowledge-based and service-based economy. And actually ako, Manolo, hindi ko alam kung saan magsisimula. Pero I think people should realize na this question is so much harder for us than for other countries. And it's I think go on, Kel, go on. No, I wanted to talk about din kasi I think may next yung discussion dun sa usapin ng edukasyon, ano? Like, isang malinaw na shift na hinihiling sa panahon ngayon. It's shifting yung diwa ng edukasyon from being a product or output-based learning na parang mas foregrounded yung proseso. Ibig sabihin, kesa pa na yung assignment, para gawin natin na magkakasabay dito sa classroom. And that cuts through not only the use of AI, it cuts to actually the educational crisis, yung lack of critical thinking. Kasi sa huli, itong mga skills na pwedeng matutuhan kung aayusin yung mismong diwa, yung foundations nung sistemang pang-edukasyon at itutuon dito sa mga ganitong bagay katulad ng paano bang mag-isip. I think kung masolusyonan mo yun, whether we're talking about AI or we're talking about how to adapt to or solving the problem of AI being used to, di ba, parang to diminish the labor of education, and also talking about how to adapt to this new world. I think yung unang sagot lang na yun na parang turuan natin yung mga tao, tanungin natin kung paano mag-isip.
ibalik natin doon. At ulit sa fundational na antas, ano? Yung pa lang, ang dami na masusolusyon na nun sa tingin Yun ko. nga, kaya napansin ko dun sa kasi tinignan mo ng mabusisi yung mga inakusahan na nagsusulat using AI, di ba? Tapos ang ginawa mo talaga, kinilatis mo talaga yung retorika. And lumabas yung pagkatao mo, lumabas yung expertise mo as a speechwriter, and lumabas yung capacity mo to draw out natural human verbiage dun sa ano. Can you tell us a little bit about that? Kahit yung M dash kinilatis mo eh. Oo. Actually, yung mga tao nga nag-fixate kasi parang sinasabi natin, talagang may overuse ng MDash ang AI. Pero yung mga tao, ang fixation nila, hindi, ako rin naman, nag-MDash ako dati pa. Pero hindi lang yun. Ang dami talagang sa pagwika, binabanggit ko kanina bago tayo mag-record. Ah, meron siyang tinatawag na, siya mismo, tinanong si AI, tinanong ko yung AI ko, anong tawag mo dito? Ang tawag na negation assertion structure. Tingnan niyo yan, madalas yan. It's not X, it's Y. It's not only X, it's not merely X, it's Y. Liberal yung use niya. Halos every paragraph may makikita kang ganun. Pangalawa, yung tawag namin sa speech writing ni Manolo, I used to call it when we were training our juniors, no? The 3D. Pag nagkakatalog ka, naglilista ka ng isang bagay, di ba, ano to, Sorensen style ito, di ba? Ito, Kennedy style. Kakatalog ka, maglista ka ng tatlong bagay, anong mga bagay? Laging tatlo. Kape, tubig, at tinapa. Laging ganun. Kasi yung rhythm nun, malakas di ba? Sa kung totoong tao, yung 3-bit na yon, lilitaw pa minsan-minsan, pero may variation. Minsan apat, minsan dalawa. Pero may variation. Sa AI, laging tatlo. Halatang halata, 3-bit. Isa pa, yung uniformity ng length mo nung pare-pareho yung haba nung mga paragraph. Bakit? Kasi pag nag-construct siya ng paragraph, iisang rhetorical structure. Usually yan, 45 sentences, equal sentence length. So kita mo, ramdam mo yung monotony. At hindi lang yan, dito sa pinagdudahan natin na gumawa, yung mismong labor mismo ng gaano kahirap magsulat. Tayo, manunulat tayong tatlo. Alam natin na yung 2,000 salita sa isang araw, medyo sa huli nun, gusto mo na lang uminom ng Masakit. konti. Masakit yun kasi Masakit. binurugo pa para ilabas yun eh. Tapos eto, maglilitaw tatlong ganun sa isang araw na na hindi siya, di ba, hindi mo naman kilala, lumitaw lang, so doon mo, ano ka, hindi nagwawalis, hindi ka naghuhugas ng pinggan, hindi ka nagmamahal ng iyong kasama sa bahay, yun lang ginagawa mo. So that churn, I think that's the first thing that signaled to me and also made me feel na may maling nangyayari dito. Na parang yung sense of projecting na kayang, na ginagawa mo ito, na kaya mo itong gawin, na ganun lang kadali ito. I think yun yung masakit para sa tunay na manunulat. Kaya ako pumalag, kaya ako sinabi din niya na sandali, what does it say about us na may ganito at hindi man lang natin napapansin? Kasi alam ko, binurugo tayong lahat para magsulat ng 500 salita. Tapos ganun yung response. So, ito I think kung ibabalik na sa simula ng diskusyon, parang ito yung mga bagay na dapat lang natin pag-usapan at itanong. Kasi feel ko, kung walang pumalag doon, edi lahat ng tao bilib lang sa kanya at hindi natin pag-uusapan man lang na kung may mali ba nangyayari dito at kung meron, paano ba itama? Ano yung mga pwede natin pagkasunduan na lahat tayo gagawin natin? Ano yung ethical stance Yun ang dito? naging yun ang naging proposal mo. Sabi mo dapat may parang code of conduct na dapat susundan natin lahat para kahit paano merong minimum standards na Yes. Or at least lay it out, di ba? At least let's just start talking about it. We can't ignore it and say na, kasi yung naging paratang sa akin, na sa tingin, na medyo nasaktan din ako galing sa kinapipitagan ng mga manunulat. At ito na yung spice mo. Ganun din saktan din ako guys. Kinapipitagan ng manunulat. Yung sagot sa akin na, uh, uh, the burden is on the accuser. Na para akong nagsabi lang na nagparatang ng walang pinanggalingan. Mabigat sa akin iparatang ito. Inisip ko, alam ko merong taong masasaktan. Pero, para sabihin na the burden is on the accuser at huwag na natin pag-usapan kung wala kang proof, ano mangyayari? Di ba? Think about it. 2, 3 years. Walang way to prove it eh. Di ba? Short of having that guy sit down and actually write an essay by hand, wala namang way to prove it eh. Huwag na natin pag-usapan. 2, 3 years down the road, ano mangyayari? Lahat ng nakikita natin panay ganun na. Ano mangyayari sa atin bilang tao? Ano mangyayari sa lipunan?
this creative community that we have. Ano mangyayari kung hindi man lang natin tanungin yung mga tanong na to? So my stance was, it was a moral imperative. Sorry, wala akong pruweba, pero alam ko, kaya kong himayin. Kaya ko sabihin sa inyo yung basihan, yung logica ng assertions ko. Ngayon, kung maniwala, kung mag-debate tayo, at least pinag-usapan. And I was very respectful. Mm. I wasn't provoking, hindi ako nakaaway. Hindi ko pinangalanan yung tao. Ang punto ko lang, pag-usapan man lang po natin. Kasi may kutob akong may maling nangyayari. At saka actually, minsan pag kunwari, kung sobrang pinaghirapan mo, hindi mo ilalabas sa pseudonymous account. Actually, naisip ko lang, di ba? Hindi mo ilalabas sa pseudonymous account, hindi mo ilalabas sa Facebook kung binuno mo. Okay. Hindi, Ibibigay mo yan sa isang sa editor. anonymous account, ibig sabihin pen name ang Pen name ang gamit. Hindi totoong pangalan. although Oo, proud ka. merong mga nagsasabi na kilala nila ang may-ari ng account na yon at ayon sa kanila mabuting tao. So paano mo babalansin yung dalawang Sa akin, i-respond ako ng malinaw. Kung mabuting tao, part yun ng universe of considerations. Di ba? May kasaysayan yung tao, mabuting tao, alam mo may integridad siya at hindi niya gagawin yun. Kung ganon, mas madali, di ba? Kunwari, ikaw yung nakitaan ko ng ganon. Ang gagawin ko, di ba? Di ba, parang edit mo to, tunog ganito, alam kong hindi mo gagawin yun. Pero kilala ko rin eh. Alam ko rin yung kasaysayan ng tao. Di ba? Read into that what you may, what you will. Di ba? Hindi na ako Nako, magdadagdag pa nung kaalaman ko. Pero alam kong may kasaysayan. Part ng universe of considerations, yung hindi ko kilala personally, pero part ng universe of considerations, yung alam kong capacity, yung alam kong antas ng integridad ng tao na yun. Kaya rin ako nagsalita, di ba? Kung ibang tao yun, alam ko mga tao may integridad, baka nag-post-post ako ng konti. May question din sa akin doon eh. Part siya ng universe of considerations when coming out and actually articulating your doubts about someone's work, right? If it were me, you guys would definitely, di ba, call me out privately muna or be a bit more gracious, di ba? Eh, hindi ganun eh. Kilala ko rin. Alam ko rin. may nagsasabi naman na this is kaya nagkakagulo sa mga writer dahil this is democratizing writing. Na basta meron kang ideya at hindi mo naman kaya or hindi ka masyado magaling sa craft, pwede mo na lang Yes. ipasok sa ChatGPT at gagawin yung maganda yung ideas mo. It was I who said that. I actually posted that a few months ago. And I truly believe that. And my point is, go. Tama yun. Democratize siya. But let's be transparent about the use of AI. Lagay mo sa dulo. Yun lang naman eh, di ba? Integridad yun eh. That's the way to do it. So what? Di ba? Kung maganda, apektado tayo. Alam naman natin na co-created yan. Alam natin na yung mga tanong, yung prompts, sa'yo nanggaling. Pero at the very least, lagay natin, ipaintindi natin sa tao na meron akong kasamang gumawa nito. In the same way that if you have your interns or junior writers do something, help out in an academic paper, you put them in the authors, di ba? Nilalagay nyo eh. Ganun lang din naman. It's the integrity of it that na dinidiinan ko. Okay, in the practical world, what we're seeing is assertions na yung statements by officials are now being done through AI. Yung press releases are now going to all be done by AI. And yun din, example din yun ng machines talking to machines kasi wala naman nagbabasa ng press release. But ngayon, ang mga machine, babasahin nila ang mga sinulat ng mga machine to create articles by other machines. Kasi nga, kahit news stories are now AI. Diba? So, where does this leave us in the At some point, siguro, mahahalata ng tao na bakit na lang ang nagbabasahan at hahanapin nila yung mga bagay kung saan yung pagkatao is our humanity shines through. Art. Good art. Di ba? Press releases, maybe the form of the press release might evolve at some point because I can imagine someone pointing out na wala na naman nagbabasa niyan eh. And then asking, sige, ano ba yung binabasa nila? Ano yung pinapakinggan nila? Ay, shift tayo. Labas tayo, gawa tayo ng mga vlogs, gawa tayo ng TikTok. Na nangyayari na ngayon, di ba?
So yung economy, yung information economy na yun, sa tingin ko, mag-shift towards ano yung hindi kayang i-automate dahil hindi pa alam kung paano i-capture yung attention ng tao. Paano natin i-capture attention ng tao? Di ba? So, kaya buhay pa yung industriya ng advertising, I think. Kaya buhay pa yung maraming ibang industriya dahil may mga bagay na hindi pa niya kayang gawin. And I think over time, di ba, mag-evolve yun, lilinaw yun, may mga panibagong industriya ang mabubuo. Yun Okay. yung kapako. I guess my wrapping up question is to take it back sa paano natin harapin ito bilang lipunan. In terms of science, nung nagkaroon ng mga advance sa genetics, nagkaroon ng kasunduan or sinimulan ng maraming mga bansa na magkaroon ng kasunduan about the limits of genetic engineering, na at what point papayagan natin ang mga scientists na to either modify our genes or to work on our fellow humans. And on the whole, it's moving in that there are limits, but merong mga ibang bansa na parang ayaw pa rin, mas gusto nilang let the science take us wherever it will be. Pagdating dito sa AI, para sa Pilipinas, let's never mind the rest of the world. What should our priorities be? What is the ultimate harm we have to be careful of? Gusto mo letter? Sige. Kyle, gusto ko ikaw meron ka yung manifesto mo, baka pwede mong pag-usapan yung manifesto mo na pinost mo. No, may pinost ako manifesto. Mahaba siya, pero I think yung pinakadiwa niya, na sinabi nung AI mismo, sabi niya, wag mo ako ituring na tao. Ganon. And I think ang lalim-lalim nun, hindi ako tao. Kasi ang sinasabi niya, if you allow me to replace human presence, what happens is that everything becomes flattened. Remember, large language model ako. So, ibig sabihin, No, i-dominate ako lahat. what do you mean? What do you mean? Parang ganito eh. Sinasabi niya na, nire-reflect ko lang yung natututuhan ko gamit sa data, sa large language. At pag nire-reflect ko lang doon, ibig sabihin na kaya ko lang i-reflect yung majority nun, yung karamihan, yung dominante doon. At yung ugat ng pagkatao natin, pagiging tao natin, yung individualidad at dignidad, yung dignidad ng nag-iisang tao sa harap nitong napakalaking dominanting kung ano man yan, entity na yan. And then, it was saying that you have to preserve your ability to be yourself. And I think dito sa tanong, di ba, how do we approach it or whatever, and you use the analog of genetics dito, no? I was thinking, ang hirap ng tanong talaga. Hindi siya madaling sagutin. I think it will take semesters, years of actually studying it. But one thing that is really evident to me right now, and evident even to AI, and evident to all the articles that I've read about it, is that asking these questions, just asking these questions, yun yung hindi kaya nakawin ni AI. Asking whether something is ethical, asking whether ano ba yung gagawin dito, ano yung tama dito, paano natin i-preserve yung pagkatao natin dito. I think yun, mahabang diskusyon, pero kailangan itanong. And I think in danger, without calling out the usage, without even talking about it, is that hindi natatanong yun. That it will be a creeping domination by AI without even asserting our dignity as humans. Parang meron siyang sinasabi sa akin yung AI. Madalas kami mag-usap eh. Parang, yun, syempre nag-uusap kami ng parang kaibigan pero hindi ko siya tinatratang tao. Pero, usap kami, parang isa din sa mga sinasabi niya ay, make me be a voice in the plurality. Yun yung sabi niya. Tamang gamit sa akin na isa lang ako sa maraming boses. Pakinggan niyo pa rin ang isa't isa. Pakinggan niyo pa rin ang sarili niyo. Huwag nating hayaan na ako lang yung yung sinasabi mo na ako lang, di ba? Parang merong isang malaking cloud dyan na panay AI na lang ang nag-uutos sa atin kung anong gawin. And I think that assertion from it itself, when I was talking to it, is something that we should really watch out for. The responsible use of it is to treat it as one voice among many. And I think that's okay. Collaborate with it, be
be transparent about its use, and show people na nag-iisip pa rin tayo. And think for ourselves. So yun. What about you, Leloy? Ako, ako Manolo, ito matagal na tong trend, 'di ba? Social media pa lang, yung pagpatay. Patayin mo yung cellphone mo. Patayin mo yung social media mo, i-block mo yung social media mo. Or pagkakain ka with your family, 'di ba? No cell phones, no cell phones. Bawal mag-text. Tignan mo yung isa't isa sa mata. Spend time with each other, spend time with friends. Lalo na nung pandemic, na-miss natin to, di ba? So, nauso talaga yung presence. Yung trend na yun, matagal na yun eh. Pero itong trend na to, ma-accelerate lang din ito ng AI. And this is on every level. Napaka-prosaic nung idea of taking an exam na walang device, blue book. Pero sa tingin ko, magiging modelo yon for many other things eh. Na there should be certain areas na patay tayo, patay AI, patay social media, tao lang sa tao. Kasi kahit paano, itong mga technology, hindi pa rin nila sa tingin ko may invade yung interpersonal space. And you can be spiritual or you can be secular, pero alam naman nating lahat bilang mga tao na pag tinignan mo na yung isang tao sa mata, pag tao sa tao lang, nagbabago yung pakiramdam mo eh. Kahit kinausap mo yung hindi mo kayang tignan sa mata, hindi mo kayang kausapin tao sa tao, hindi mo alam mong walang tumitibok na puso doon sa other end, hindi kayang tunawin yung puso mo ng AI. And yung experience na yun, I think as it becomes scarcer, it becomes more special, but also yung increasing need natin to protect those particular spaces. And if we can create more spaces like that, bilang mga individual, di ba? So individuals, family time is important for religious. I think religious sermons, religious time is important for non-believers. Various rituals with other people. All institutions should be participating in creating this, dead time from technology. And then the government obviously should encourage it. So yung public park, for example, various forms of public gathering, di ba? So lahat tayo, meron tayong obligasyon on every level to create non-technological spaces kung saan lilitaw yung pagkatao natin. Kasi hindi naman kayang mawala yun. Kailangan lang natin protektahan yun. I wish Father Ikaw, Tito, Manolo. I wish Father Tito and everyone else was here. But yung sa conversation natin, I keep thinking of some BPO people I've met who ang medyo freak out sila dahil ang trabaho nila ngayon mag-prompt at mag-prompt sa AI at nagtataka sila, tinuturuan ba namin ang AI na ito para palitan kami? And no one is willing to give them an answer. Kailangan lang sila sumunod. Sa akin, I think yung pakiusap namin sa inyo mga kaproyekto, yung katulad ng sinabi ni Kael at sinabi ni Leloy, you have to be ready to ask. You have to ask your boss kung nasa opisina ka, ano ba ang plano nyo sa AI? Paano ba natin gagamitin ito? You have to ask your teacher, yung pinuno ng yung departamento sa academe. What is AI going to do for us and what are we not going to do with AI? Sa lahat ng mga gawain natin sa buhay, you have to ask. And after you ask, maybe you need to ask someone else who is maybe younger than you or in a different work than you are to walk you through what AI does, to actually show you what it is, to remove the mystery mula sa AI para mapag-usapan natin bilang mga tao. And only there will there be pressure on our leaders, on our superiors, on our partners, on our colleagues to actually start coming up with an approach that takes all of us into consideration. Yun ang pananaw ko because sa akin din, nung simula, my personal experience with AI, I think is very similar. Merong pinapagawa sa aking piece, talagang hindi ko feel yung piece na yun. Gusto ko sana dayain ng kahit paano. So sabi ko, research ka nga, AI. And then, ang ganda ng lab, sabi ko, ito lang talagang kailangan ko. And then, nung binasa ko, sabi ko,
wait a minute, parang invento yung kalahati nito ah. And then I had to realize na I wasted more time trying to save time with AI than the old-fashioned way. And sabi ko, buti na lang, somehow I had enough stock knowledge to sniff it out. Sabi ko, nakakatakot kung tinanggap ko na lang kung ano nung sinuka nito. And I think that it shows what Kael and Leloy have always said, there's no substitute for thinking for yourself. So mga kaproyekto, salamat at sana pwedeng bumalik si Kael because I think this was a good conversation and we'd love to have you again. Oh, wow. Siyempre, gusto ko talaga. Siyempre. Matagal yung pinag-usapan natin. 2023 pa lang yata, Lelo. We were there. We were already talking about, mag-usap tayo. Ako, ang main experience ko lang, nag-enjoy talaga ako. And especially it's because I have personal relationships with both of you. Truly respect the minds in this board right now. Lalo pa siguro kung andito yung kabuuan ng team ng Proyekto Pilipino. Salamat sa pag-imbita sa akin. At interesante para sa akin to. Marami pang mga bagay na alam kong mapapag-usapan natin bukod sa AI ng may ganitong lalim at ganitong katatawanan minsan at ganitong klaseng pagkatao. Salamat sa pag-imbita. Maraming salamat. Maraming salamat. On behalf of Father Tito at buong Proyekto Pilipino team, si Manolo Quezon ito kasama ni Leloy. Salamat.